salita eh. Angelito. Huy. Nagsasalita yan kanina. Wala na. Huy, Angelito. Oh, ready na, Johannes. Alisin mo. Oh, game. Alisin mo yung yung echo. May echo eh. Oo, may echo, Johannes. Tanggalin mo yung echo, i-zero mo sa echo. Sige, kayo mag-open na si wala, tumakbo na yung kalaban mo. Bro Alvin, wala mo na. Imbis na mag-umpisa na. Wala na yung Wangnes. Imbis kayo ready na si Johannes. Live na tayo, nakauna. Oh, ito pala kausap si Angelito. Hindi pala to maayos kausap tong batang to. Wala. Kung hindi mo umpisa, mag-ready na. Lipat ka sa kabila. Doon INC, yung pati ko kanina, nag-aamo ng debate. Patulan mo yun. Nandun sa kabila. Sa debaters. Tapos na sila ni Nash. Nag-log off na sila ni Nash. Nandun doon. Anong topic? Revolto topic nila eh. Wala na. Ay, walang kamatayan. Revolto yan. Revolto na revolto. Paano to, Brad Johans? Tumakbo na yung kalaban mo. Tumakbo naman, Brad Johans. Sayang yung ano natin live, no? Na paruisyo pa natin si Brad Johans, tapos pala wala. Si Angelito lumayas. Hindi pala maganda kausap to sa Angelito. Nakausap mo na to, Brad Melchor? Wala ngayon. Ako lang nga nakita niyang Wangnes na yun. Ngayon mo na yan. Ganyan daw talaga yan. Nangininjan yan. Bro, ang tawag dyan, Buangnes. wala tayong magagawa dito. Tinagpuhan tayo. Lipat ka sa kabila. Bilian na may usapan. Sige, Brad Johannes, off na lang tayo. Brad Johannes, off mo na lang yung live. Sayang. Salamat ha. Nabala ka patuloy. Sige bro, sige. Oo, thank you. Sige, God bless. Ayun na. Dito, bumalik. Yan ba si Johannes? Hindi na si Johannes yan eh. Hindi. Angelito yan. Binuksan niya. Angelito. Si Angelito yan. O sige, na. ready na Brad Melchor, Johannes, ready na ha? Ano daw? Angelito. Wala ito. Angelito. Naka-live na yan ha. I-send ko na lang yung link. Angelito. Live na yan, Angelito ha. Start na tayo. Mag-introduce lang si Brad Melchor. Angelito. Link ka na ba? Magsalita ka naman, Angelito. Kung narinig mo kami. Ang pamphlet kay Alvin, bayaran mo na. Ay, wala na, cancel na yan. Debate ko, Angelito. Ano ka ba? Magkwentuhan muna tayo. Lalaban ka ba? Kay Alvin? Okay, sayang oras natin dito, Bibo. Kung hindi natin ito matuloy, nandito na siya eh. Baka mo, wala ng signal, hintayin natin. Ay, nako po. Hindi, nandyan yan. Hindi na nagsalita. Nandyan yan. Dito ka. Pero kung walang signal. Binuksan nga niya yung video niya. May signal yan kaya binuksan na yung video kanina, bago lang. Angelito, game na. Malay mo, nampas kong walis tampo ng asawa niya. Patay. Angelito. May asawa na ba yan? Ang bata-bata pa ng boses. Angelito. Nawala na naman. Wala na tayong magagawa dito. Walang kwenta yan. Walang kwentang kausap yan. Johans, wala tayong magagawa dito. Ba't kanina pa ba siya? Pawala-wala siya eh. Lumabas, pasok. Hindi maliwanag kung anong niya. Wangis yan, wangis. Parang inaasar lang tayo dito. Sa kabila, bro, Martin. Sa kabila, maganda. Usapan doon. Hindi, nag-off na sila doon, Brad Melchor. Nag-off na sila kaya tapos na. Nawala na. Ano na ni Nash daw ng INC. Matagal ko lang kausap yan si Angelito. Kapag ka naiibig yan, nawawalan na. Nangiiwan talaga yan, nawawala. Ganyan pala siya. Hindi pala maganda yan kausap. Buwangis tawag yan, buwangis yan. Wag na natin yan kausapin. Sige, Brad Johans, salamat ha, Brad Johans. Sige, salamat. Ayan na naman. Wala, hindi ka nakapasok.
Sige, sige. Sige, bro, Hayaan sige, mo na. sige. Sa susunod na lang. Oo. Oh, ina. Ina, yung Wanges. Oo. Wanges! Binubuksan kasi na video niya. Dapat wag niya buksan video para hindi malakas. Wanges. Game na? Angelito, i-off mo camera mo. Naririnig mo kami? Hello, Wala, Angelito. Oh, yan, nagsalita na, oh. Okay na. Wanges. Nako. Style na naman, nakakarinig nga kami sa'yo, tapos signal hinahanap mo. Malakas naman Wanges. signal mo, nakadikit ka naman. Wanges. Oh, Ano, game na? Johans, ready na, Johans? Hindi, si Wanges. Johan. Walang problema kay Johan eh. Nandiyan dyan si Johan. Si Wanges, pawala-wala si Wanges. Oo, baka na-off ni, Johannes, ang recorder. Baka na-off na niya kanina. Wanges. ay. Oh, sige, Wala. game na daw, sabi ni Johans. Game na, sige na. Ano, Johannes, game na. Mag-start na tayo. Oh. Narinig ba Live ako na tayo, Johans? Rinig ba? Johans, Rinig? live na ba tayo? Yes, rinig na nirig. Loud and clear. Oh, sige. Start na. Johans, start na tayo, Johans. O na, ang live. Johans. Hello, Johans. Recorder. Sana ang recorder natin lumabas. Lumayas na rin kasi itong si Wanges pa-star pa eh. Hello. Live yan, live. Oh, Johans, start na tayo. Live na tayo. Start Sige, na. roll. Brad Umpisa Melchor. Start na, Brad Melchor. Okay, Introduce lang. Usas na tayo. Unang-una, yung debating ito ay isang maginoo at maayos na usapan, no? Sa pagitan ng Oneness at ng RCC. Tayo ay isang moderator dito, ay papagitna kung ano yung ating rules sa ating ginagawang debate, dapat na masunod yun, no? Walang ibang rule, ay walang ibang topic kundi yung napag-usapan, no? Kapag lumabas sa topic, ibig sabihin policy na yun, no? No, policy na. At saka bawal yung tinatawag nating personal attack o yung tinatawag nating ad hominem, no? At dapat sumunod sa moderator kapag binabawal at dapat na bigyang halaga yung sinasabi ng moderator. Tayo ay papasok ngayon sa maginoo at maayos na usapan. Sa pagitan ni Bro Alvin Gitamondo, isang Catholic Faith Defender, Bishop Delegate, at si Jesus I Am Alpha Omega na si Angelo. Ano pangalan mo, Angelo? Apelido? Angelo ng Oneness, no? Natitindig na ang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo ay si Kristo lang daw yon, no? Okay, so muli, ito ang inyong moderator na si Brother Mel na mag-cater upang sa maayos at maginoong talakayan ang maaaring maganap sa pagitan ng dalawang debatista. Okay, go. Sino yung unang titindig? Ako ang una. Brad Melchor, ako ang una. Okay. Si Juanes, okay na ba? Juanes? Okay na, Angelito. Naririnig mo kami? Okay, roll. Okay, game. Start now. 10 minutes? 10 minutes ba? 10, 7 Sige, minutes go. cross. Sige, Oh. mag-ano rin ako ng mic ko, mag-off. Sige, go. Okay, maraming salamat Mr. Moderator, Brad Melchor. At sa aking katunggali ngayon, si Dong Angelito Galiano ng Oneness. Tapos ako naman titindigan ko sa RCC ang tema na patutunayan ko na ang Trinidad, ang banal na Trinidad ay isang Diyos lamang. The Holy Trinity is one God. Within 10 minutes, ito yung titindigan ko ngayon. Unang-una, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, hindi lang mga Greek manuscripts ang meron, tulad ng Codex Vaticanus at iba pang mga papyrus na nandun sa Vatican ngayon, kundi meron din kaming Latin manuscripts. Paki-off Especially naman sa yung Latin- may nagdidebate po. Paki-off naman po yung inyong mga mic Pakimute. para po hindi ma-distract yung ating nag-i-stand na debatista, no? Salamat. Sige po, tuloy, Pastor bro. Ferdy, pakimute. Maraming salamat. Dito sa isang Latin version na based on the Latin Vulgate at Clementine Recension, sa Tobias 12:6, no? In the Old Testament, dito nakasulat ang Latin na sabi, Benedicta sit Sancta Trinitas, atque indivisa
Unitas. Benedictus sit Sancta Trinitas. In English translation, Tobias 12:6. In the Old Testament, blessed be the Holy Trinity and undivided unity. We will give glory to Him because He has shown His mercy to us. Blessed be the Holy Trinity and undivided unity. Ayan. Napatunayan ko agad sa Latin pa lang na manuscripts, Latin Bible ng Roman Catholic Church. Sa Old Testament, ang Santissima Trinidad, undivided unity yan, kaya isa lang talagang Diyos yan eh. Kaya napakaliwanag dito. Isa na yan. Paano na ngayon yan tutulan ni Angelito eh? Wala itong Latin Bible eh. Yan ang mahirap sa hindi Katoliko, kulang ng mga Biblia. O dito naman tayo sa New Testament. Protestante ha, para hindi ito bias sa Katoliko. Sinasangayunan ba yung Latin version dito sa New Testament ng Protestante? The Voice Readers New Testament, Matthew chapter 28 verse 19. Sabi dito sa The Voice version Protestant Bible, go out and make disciples in all nations. Si Kristo may sabi nito, ano? Wash them ceremonially in the name of the triune God. Ayun, napakaliwanag. Oh, singular lang ang God ha, pero sinabi triune God, letra po letra. Yung Trinity, undivided unity. Sino yung one God, the triune God? Tri, meaning three persons, tapos yun, meaning unity, united as one God, singular G-O-D. Father, Son, and Holy Spirit. Ayan, paano na ngayon itututulan ni Angelito Galiano? Yan ang problema nito ni Angelito, bata pa, tapos wala pa, hindi pa nakabili ng mga bagong mga Biblia. O dito naman tayo sa New Testament, King James Version at Douay Rheims Version, sa unang Juan 5:7-8. Ganito naman ang ating mababasa. No? Unang Juan 5:7-8, based on the Latin manuscripts pa rin. Puro Latin manuscripts to nakabatay ang mga translation ng King James, Latin Vulgate at Latin Recension, Clementine Recension, at saka sa Douay Rheims Version. 1 John chapter 5, verse 7-8, letra po letra. And there are three who give witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Eh, napakaliwanag. And there are three that give testimony on earth, the Spirit, the water, and the blood, and these three are one. Ang komentary dito sa baba, these testimonies given by God means there are three divine persons in one God. Napakaliwanag dito. Tatlong persona sa isang Diyos. Di napatunayan ko dito sa talatang verse 20, sinabi dito, and we know that the Son of God is come and yet given us understanding that we may know the true God and may be His true Son. This is the true God and eternal life. So kaisa sa Ama, ang salita, the Word, yun ang Son, true God. Holy Spirit, true God din. Kasi Matthew 10:20. Last 5 minutes. Last 5 minutes. Okay, thank you very much, Mr. Moderator. Matthew 10:20, ang Espiritu Santo, Espiritu ng Ama. Ibig sabihin, ang Espiritu ni Brad Alvin, ako yun din mismo. So, ang Espiritu Santo, Espiritu ng Ama, Diyos din yun sa kalikasan, pero ikatlong persona. Kay there are three, binilang eh. Ito kay Angelito Galiano at ni Brad Ventilador, mali sila kasi isa lang talaga, 1 equals 1. Dito, 3 equals 1. May tatlo. Hindi pwede nga tanggalin mo yung tatlong persona tapos isang Diyos lang. Hindi sinabi dito na ang Ama, binyagan nyo sila na sa pangalan ng Ama, na siyang anak, na siyang Espiritu Santo. Walang ganyan. Three distinct persons talaga. Baptize them in the triune God. Triune. Kay anong triune? Composed of the three persons, Father, Son, Holy Spirit. Of the Voice Bible, Protestant version sa Matthew 28:19. Ay napakaliwanag. Dito naman sa Colossus 2:10, another version na naman. Itong problema ngayon ng Angelito kasi walang mga version sa Bible. Amplified Bible, Colossians 2:10, and you are in Him, made full and have come to fullness of life. In Christ, you too are filled with the Godhead. Ano yung Godhead? Pagka-Diyos, ang kadyosan, Father, Son, and Holy Spirit. Ano pakaliwanag? Isang Godhead, pero may tatlong persona. Hindi sinabi, one Godhead, Father, who is the Son, who is the Holy Spirit. Colossus 2:10, Amplified Bible ng Protestante. Hindi ito bayan sa Katoliko kasi Protestante nga, Amplified Version, Colossians chapter 2, verse 10. The Godhead composed of Father. Sa talata talaga to in the verse, sa loob ng bersikulo, Father, Son, Holy Spirit, tulad ng Matthew 28:19. Hindi sinabi dito, the Godhead who is the Father, who is also the Son,
is also the Holy Spirit. Kaya maling si Angelito Galliano sa paninindigan ng absolute oneness na ang Ama, siya lang ang anak, siya lang ang Espiritu Santo. Ngayon, gagamitin siguro niya mamaya, Juan 10:30, ang dating Biblia, 1905, na sinabi ni Kristo, ako ang katang Ama ay isa. Hindi pa rin nawawala na may ako dyan. Ibang persona yang ako at ang Ama, o iba din yung Ama na persona, ay iisa. Alin sila nagkaisa? Sa pagiging Diyos, sa pagka-Diyos. Yan ang ibig sabihin sa Douay-Rheims Bible. Ang Juan 10:30, basahin na lang natin dito, Douay-Rheims version. Kaya ito sa Angelito, gusto ko makausap to para marami itong matutunan eh. John 10:30, Douay-Rheims version, sabi dito, I and my Father are one. I and my Father are one, that is one divine nature, one divinity, but two distinct persons. O 2 Corinto 2:10, King James Version, sa English, person of Christ. Sa Last 2 Greek, minutes. Last 2 minutes. oh, thank you very much, Mr. Moderator. Sa Greek, sa 2 Corinto 2:11, merong persona ni Kristo, person of Christ, from the original prosopos, yun ang talaga ang Greek term ng word persona in Latin. Translated into English, Tagalog at Cebuano, persona. O ang Ama, persona rin, Hebreo 1:3, person of God. Nandiyan yan sa New World Translation, Hebrews 9:24, in the presence of the person of Jehovah. So, persona ng Ama, Hebreo 1:3, Hebreo 9:24, ang anak, persona, 2 Corinto 2:11. Ang Holy Spirit din, persona, unang Pedro 1:11, Amplified Version. Kaya yan, 3 persona sa isang Diyos. Unang 1 minute more. 1 minute more. Oh, maraming salamat, Mr. Moderator. Ubusin ko na lang ang 1 minuto kay sayang para maraming matutunan ito sa Angelito. Napakaliwanag dito, ano? Oh, unang Pedro 1:11, they inquired what person or time was indicated by the Holy Spirit of Christ. Kaya pala yung Espiritu Santo na tinawag din Espiritu ni Kristo, persona din yun. Unang Pedro 1:11. Oh, Revised Standard Version. Nandun din sa Living New Testament. Oh, ayan. Kaya 3 persona ulit. Persona ang Ama, Hebreo 1:3, Hebreo 9:24, tapos persona ang anak, 2 Corinto 2:11, sa Living Bible, Living New Testament, John 6:38, persona din si Kristo, Holy Spirit, persona din, Revised Standard Version, RSV, unang Pedro 1:11. Kaya yung 3 persona, Triune God, Matthew 28:19, sa Voice Protestant Version, Triune God, Father, Son, Holy Spirit, 3 persona sa isang Diyos. Oras na po. Okay na. It's Okay. already consumed your 10 minutes. Bro, Okay, Alvin. maraming salamat. Okay. Maraming salamat, Mr. Moderator. Angelito, it's your turn to questioning about the Trinity. Stand by Alvin Gitamondok. Meron kang 10 minutes. Hello, bro. 7 minutes lang. 7 7 minutes. minutes Sorry. lang. Oo, Brother, okay. 7 minutes. Well, okay. Pinaiklit namin. Angelito. Angelito. Angelito Galliano. Angelito Galliano, it's your turn. Hello. Tinulugan ka yata eh. Angelito, saan ka na? Pinaikli na nga natin ang oras para madali ito maubos. Matapos. Ayan, nandiyan na. Ayan, maliwanag. Sige. Nandiyan na, Bradel. Angelito. Yes, 7 minuto, Angelito, sa iyong cross-examine sa stand ni Bro Alvin sa kanyang argumento about sa Trinity. So, I'll give you 7 minutes. Start now. Okay. Ang una kong tanong ay ilan ang Diyos? Isa lang ang Diyos. Unang Juan 5:7-8. For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. Dito sa baba, sa DRB, the virus version, one God. Testimony of one God. Okay. Hindi yung Okay, tatlo, ha? next question. Next question, mayroon na kayong 15 seconds. Next question. Pag sasagot ng categorical, then 15 to 20 seconds, explain. Okay. Meron bang mapabasa sa Biblia na Diyos anak? Meron. Juan 1:18, Monogenes Theos. Pero John 10:30, kaisa sila ng pagka-Diyos sa Ama. O, sa Matthew 28:19, Triune God, singular God, Father, Son, and Holy Spirit. Mga persona to ng Diyos. Okay, next Sunod na question. tanong.
Meron bang mababasa sa Biblia na merong tatlong persona ang Diyos? Oo, kasi yung tatlo na binilang sa unang Juan 5:7-8, persona ng Ama, Hebreo 1:3, Hebreo 9:24, persona ng Anak, Juan 6:38, 2 Corinto 2:10, ang Espiritu Santo, persona din, unang Corinto 1:11. Tatlong persona sa isang Diyos. Next question. Okay. Next question. Sa Ang first yan, dito. sa inilatag mo na 1 John 5:7, meron bang mababasa doon, letra por letra, na tatlong persona yung nakatala sa langit? Kung nakikinig ka kanina, yung mga persona na word, nandun sa ibang talata, hindi sa 1 John 5:7. Pero sa Okay. Duelos version, sinabi dito sa commentary, this testimony of God is given by the three divine persons of one God. O, nandyan ang mababasa. Okay, next question. Oh, sa sagot mo kanina na isa lamang ang Diyos. Yes. Sino ang tunay na Diyos sa tatlo? Silang tatlong persona ang tunay na Diyos. 1 Juan 5:7-8 dito, sinabi sa Duelos version, by refusing to believe that its ceremony is given by the three divine persons. Napakaliwanag niyan, ang tatlo ang persona. But only one God. Nandito nakasulat. One God, three divine persons. Yan ang sagot ko sa iyo. Next question. Saan naman Angelito, mababasa? next question. Okay. Saan naman mababasa na yung tatlong persona ay tunay na Diyos? Saan daw mababasa yung tatlong persona ay tunay na Diyos? Oo. Una, ang Ama, persona, Hebreo 1:3, Hebreo 9:24. Ang Anak, persona, John 6:38, Living Bible Translation. Tapos, 2 Corinto 2:11, King James Version. Ang Holy Spirit naman, Revised Standard Version, persona, unang Pedro 1:11. Sa Matthew 28:19, the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. So, three persons in one God yan, next triune God. question. Next question. Okay. Okay. 7 minutes lang tayo, ha? Baka Bigay ulit mo talata na yung tatlong last 2 minutes persona. na, last 2 minutes. Okay. Yung sa binigay mong talata na ang tatlong persona ang tunay na Diyos. Saan Oo. mababasa ang persona? Ito nga, binasa ko bago ko lang binasa, paulit-ulit. The five persons in only one God. Angelito, sandali lang, nagpapaliwanag pa. No? Hintayin muna nating matapos yung paliwanag niya ng 12-20 minutes or 15 minutes. Okay. Sige, bro Alvin. Dagdag ko na sagot, Mateo 28:19. In the name, only line, triune God. Ano yung triune God o Trinity? Father, Son, and Holy Spirit. Sa video ko, The Voice, Reader's New Testament. So, three persons in one God. Duray Rams version at The Voice, New Testament. Letra po letra, ha? Hindi diwa. Letra talaga yan. Next question. Okay. Tanong. Last 1 minute na lang yung tanong mo. Huwag mo ubusin, bro. Sige lang. running time yan Ako ng, kahit maubos yung oras. Saglit lang. Wave mo na. Pwede rin. Sige. Nag-iisip ka pa. Basta ubusin mo yung 1 minute mo. Okay. May tanong na ako. Johannes, paki-open na yung video, ha? Sige. Sige. Yung only ba ay tatlong persona? Yes, kasi bugtong Diyos, Juan 17:3, kasamang anak si Jesucristo na sinugo, John 17:3. Bugtong na anak siya sa pagkaanak, John 1:18. Pero sa pagka-Diyos, bugtong silang tatlo, Ama, Anak, at Holy Spirit, John 17:3, 1 John 5:7-8. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one, meaning only or bugtong yung one. Wala namang bugtong na hindi isa. Basta bugtong, isa talaga yan, isang Diyos. Okay. Nasagot na kita, Brad. Isang tanong na lang, last one question. Oras na. Last one. Sige, banat. One last Anthony, question. kasi may 30 seconds ka pa eh. 1 minute, one question na lang.
Sige, Saan matatagpuan na merong nakasulat na Holy Trinity sa Biblia? Binasa ko nga. Latin Bible ko, may green dyan. Binasa ko, Benedicta sit Sancta Trinitas atque indivisa unitas, Tobias 12:6. Sa English, Blessed be the Holy Trinity, an undivided unity. O yung Trinity, one God lang yun eh. Yan ang nababasa ko ngayon. Pakisabi kay Bible, Mr. Bro Alvin, pakisabi kung anong version yan kasi baka sabihin sinabi ko na, daw pinulot. Mr. Moderator, Latin version. Latin version, tapos may English translation. Tobias 12:6 in the Old Testament pa lang. Sila ngayon ng New Testament. Tapos na. 1 John 5:7-8. Okay. So, tapos na yung 7 minutes mo, bro, no? Ako na rin nag-ooras. So, ikaw naman ang mag-i-stand sa iyong stand na oneness. Patutunayan mo na hindi 10 minutes na hindi ka naniniwala sa Trinity, no? Uulitin ko, ang topic ay Trinity at oneness. Kapag lumabas sa ganung topic, ibig sabihin out of the topic na yun. So, patunayan mo na ang iyong stand, ano yung nag-ano tayo, nag-e-echo. Sino yung nagpapa-echo? Please. Para maging maganda yung ating usapan. So, start now, Mr. Angelito, na itayo mo yung iyong stand about oneness. Go. I'll give you 10 minutes now. Okay, start na ako. Yung echo, nag-feedback kasi yung boses mo. Yung echo, bawasan. Okay. Yung naka-loudspeaker eh. Para hindi speaker mo. Paki-minimize yung loud mo, yung loudspeaker mo, no? Huwag natin yung loudspeaker na Okay, yan. Okay na. Ayan yung ang Diyos ay Espiritu. Walang laman at walang buto ayon sa Lucas 24:19. At doon sa Genesis 1:1, sabi doon, in the beginning, He created the heaven and the earth. Wala naman sabi doon na pasimula, nilikha ng mga Diyos. Wala namang sinabi doon na nilikha ng tatlong persona yung yung heaven and earth. Sa Nehemiah 9:6, ganun din ang ang Diyos din na ang nilikha sa Acts 17:24, ang Diyos ang nalumalang ng langit at lupa ng langit at lupa ng sanlibutan. Kaya sa Revelation 2, ganun din ginamit. God created. Kaya nga ang Diyos ay Espiritu. Sa 1 Timothy 3:16, sinabi doon na, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. Ang Diyos ay nahayag sa laman at nakita ng mga anghel. Kaya, yung Diyos sa Espiritu, nahayag sa laman, nakita ng mga anghel. Kaya nga, isang Diyos lang yan eh. Kaya nga sa 1 Timothy 1:17, yung Diyos na hindi nakikita, yung to the only wise God, sabi, yung immortal,
Kapag sabi doon na ano, sa 1 Timothy 6:14 to 16, si Jesu Kristo, yung Diyos na ano. Kaya walang pagano diyan eh. Kaya yung Diyos na Espiritu, nagkatawang tao. Eh bakit ano, eh basta ano, yun lang ang aking ano dyan, na mapapatunayan. Tapos sa Psalms 8:16, sabi nun, 7 minutes pa yun sa'yo, 7 minutes pa. God alone. God alone ang nano doon. Ikaw na mag-isa ang Diyos. Oh, sa 1 Timothy 1:17, to the only wise God. Sa Jude 1:25, sabi doon, to the only wise God, our Savior. Kaya nga sabi ano, kaya malinaw na iisa lamang ang Diyos. Hindi tatlong persona. Walang tatlong persona na Diyos. Kasi kung lilinawin nga natin na ang salitang persona, tumutukoy sa tao. And, kaya ulitin ko na lang yung aking Last 5 minutes. Na ang God ang ginamit doon sa Genesis 1:1, sa Acts 17:24, ganun din. God created the world. Sabi niya, ginawa niya ang sanlibutan. Nehemiah 9:6, ganun din. Tapos yung sa Isaiah 45:12, sabi niya, I have created. Ginamit to singular. Hindi ano. Kaya do sa Exodus 20 hanggang 5, sabi doon na huwag kayong magkaroon ng iba. Kaya malinaw na yung sinabi doon na I have created. O, binanggit sa Isaiah 4:12. Tapos yung Diyos na na espiritu, nahayag sa laman, nakita ng mga anghel. Kaya hindi siya ibang Diyos. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, siya rin yung Diyos na nahayag sa laman at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan at tinanggap sa kaitaasan. Kaya yung kung ang Biblia ay may mga lihim at mga hiwaga na hindi inihayag. Kaya ang Diyos, ang Biblia, hindi nagturo ng tatlong persona. Ang sinabi nga dun sa unang Korinto 8:6, tagaan ng atin ay may isang Diyos lamang. Pag sinabing lamang, meron pa bang iba? Siyempre wala na. Ay sabi, lamang eh. Oh. Kung ang Diyos ay yung Ama lamang, ay totoo siya sabi ng Biblia na siya lamang. Pag sinabi kasing Ama, tumutukoy yan sa Diyos. Pag sinabi ng anak, tumutukoy yan doon sa pagkakatawang tao ng Diyos. Last 3 minutes. Kaya ang Diyos ay isa lamang. Isa lang. Hindi yan Kaya yan ang mapapatunayan natin na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, na gumawa ng sanlibutan. Mayroon tayong mga suportang talata dyan. Genesis 1:1, Nehemiah 9:6, sa Isaiah 45:12, Revelation 4:11, Acts 17:24. Yung to the only ay 1 Timothy 1:17, to the only wise God our Savior, sa Jude 1:25. Kaya ang Diyos only yan. Kaya nga only. Kung mayroon kang kasama na ibang Diyos, ay hindi ka na only. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Sa sabi, walang Diyos siyang ibang kasama. Sabi, ang Panginoon na mag-isa ang pumatubay sa kanya. At walang ibang Diyos na kasama siya. Oh. Kaya malinaw ang Biblia. Hindi lang naiintindihan ng marami. Akala nila na literal.
Pero ang Biblia ay sinalita yan sa hiwaga, sa talinghaga. Kaya kung magiging literal ang pagkaunawa ng sino man, ay maraming tao ang manliligaw. Kaya nga pagdating sa Revelation 1:7-8, siya yung darating na Almighty. No? At sabi doon, makikita ng umulos sa kanya. Ano sabi doon sa ano? Siya yung Almighty na darating sa Revelation 1:8. 1 minute na lang, 1 minute. Yung Alpha and Omega, sabi doon na ako'y nabubuhay. At ako'y namatay. At mabubuhay magkailanman. Oh. Kaya sabi ko, napak ng talata na ano. Diyos isa lang. Kung merong Diyos na ano, yung Ama, siya rin yung ano, yung nagkatawang tao, yung nakita ng mga anghel, nahayag sa laman. Stop na, finish na yung iyong Kaya oras. sa, Angelito, alone ang ginamit. hello, Angelito, tapos na yung iyong 10 minutes, na-consume na. So, Angelito, excuse tapos me, na yung oras mo. tapos na yung 10 minutes. Oo. Sige, So, tapos na. oras na para, okay, Okay. maraming salamat, Sige. Mr. Angelito. Oras na para sa cross-examination ni Bro Alvin. So, bibigyan natin siya ng 7 minuto para sa kanyang mga katanungan sa iyong argumentong nilatag. Bro Alvin, are you ready? Yes, Are you ready, Bro paki-open, Alvin? Brad Johannes. I'm ready. Brad Okay. Johannes, paki-open Okay. ang video ko. Okay, ready na? 1, 2, 3, go! Unang tanong Ano? ko, Dong Angelito. Unang tanong ko sa iyo, Angelito. Tanggap mo ba tong King James Version sa English? The Son is the express image of the person of the Father. Tanggap mo to ng Father, person? Yes or no? Everyone 3. Yes. The Son is the Excuse person me, of Angelito, image of the Angelito, person of the ang tanong Father. ay categorical. Mr. Alvin, excuse me. Angelito, tinatanong ka kung tanggap mo ba o hindi bago ka mag-explain, no? Categorical question. So you may answer categorically, then you may explain after ng categorical na sagot. Sige. Sagot, categorical. Pakiulit ang tanong. Sagot lang nito. Ulitin ko ang tanong. Ulitin ang tanong. Itong sa King James Version English, letra po letra, the Son is the express image of the person of the Father. Tanggap mo ba ito na ang Father persona, letra po letra? Yes or no? Categorical. Tanggap mo ba? Tanggap mo daw? Yun, No. letra for letra? Yes or no? Okay, no daw. Explain. Angelito, Sunod na lang na kung hindi tanong, mo sunod tanggap. letter. Okay, next question. Sige. Next question, ito sa King James Version pa rin ng Hilito. 2 Corinto 2:10. In the person of Christ, tanggap mo to, letra po letra, na si Kristo ang anak persona din, letra po letra, tanggap mo then, o hindi, yes or no? Angelito, Yes. Categorical question. Yes. Okay, tanggap niya. Yes. tanggap mo. Okay, maraming salamat. Itong sa New Revised Standard Version, sa unang Pedro 1:10, the Holy Spirit of Christ is a person. Tanggap mo to o hindi? Yes or no? Letra po letra. No. Hindi daw niya Hindi mo tanggap? Oo, okay. Ang unang Pedro 1:10, hindi mo tanggap? Confirmatory, yes or no? Hindi mo tanggap? No. Okay. Bakit ginagamitan sa John 14:16 ng personal pronoun he? Siya, he. Kung hindi persona ang Espiritu Santo. Bakit? Explain in 15 seconds. Okay, Ang explain. Espiritu Santo 15 ay walang seconds. laman at puso kaya hindi siya person. Yun ang sagot ko. Okay, Tapos ang sinagot niya. Father, hindi din person. Next question, ang Father din, hindi din person. Hebrews 1:3, ayaw ko rin tanggapin. Confirmatory, yes or no? Yes No. or no? Okay. No, ang sagot niya, explain. Ang sunod na lang ang tanong mo sa moderator. Okay, next question. Okay, explain ako. Okay, Yung Father- last 5 minutes yung question na. Last 5 minutes yung question. Last 5 minutes. Yung Father, considered as siya yung spirit. God is spirit. John 4:24. God is Father is God. According to 1 Corinthians 8:6. Okay, question. Sunod na tanong, Mr. Angelito.
Saan mo nabasa sa Biblia na pag espiritu, hindi persona? Meron kang letra po letra yan sa Biblia, chapter and verse, na pag espiritu, spirit, hindi agad person. Meron ka, wala. Okay. Pag Meron wala, bang, meaning mo na wala ka, Galvin. Angelito, meron daw bang letra for letra ng spirit ay hindi person, letra for letra? Yun ang tanong ng iyong ka-debate. Meron, wala? Wala. Oh, wala, wala. O, wala pala. Bakit mo sinabi? Nag-conclude ka na pag... O, next question. Wala palang letra po letra. Wala kang talata, chapter sa Biblia na ang espiritu, hindi persona. Bakit ngayon dinagdagan mo ang Biblia? Wala pala yan sa Biblia. Ang sabi doon sa Lucas 24:39, ang espiritu ay walang laman at buto. Kaya hindi siya persona. Hindi. Walang sinabi dyan. May sinabi ba dyan? Hindi persona. Pag walang laman ang buto, walang persona. Sinabi ba? O hindi? Yes or no? Sinabi ba? Pag wala daw buto at walang laman ay hindi persona. Sinabi ba doon? Yes or no? Ang sagot, categorical dapat. No. Okay. Hindi daw, hindi. No daw. O hindi, bakit ka nag-conclude na hindi persona? Hindi naman nabasa letra po letra. Ibig sabihin, dinagdagan mo ang Biblia o ng Korinto 4:6. Yes or no? Dinagdagan mo ang Biblia. Yes or no? No. Okay. Hindi mo dinagdagan, no? Pero linagyan mo dyan na hindi persona. Hindi mo pa rin dinagdagan kahit walang salitang hindi persona. Last 2 Yes minutes, or no? last 2 minutes yung question. Last 2 minutes. Okay. Sige, Mr. Moderator. Sagutin mo ang hilito. Dinagdagan mo ang Biblia na letra po letra, hindi persona, kahit walang nabasa letra po letra sa Biblia, dinagdagan mo ng Korinto 4:6. Yes or no? Sagot, ang ilito. No. No. Hindi daw. No? Hindi niya daw dinagdagan. Oo. Kahit na maliwanag, sa sikat ng araw na walang mababasa letra po letra na hindi persona, dinagdagan mo, tapos sabihin mo pa rin, you will still insist na ipipilit mo pa rin ang kasinungalingan na meron talaga, hindi mo dinagdagan? Yes or no? No. No. Okay. Next question. Sige. Pagbigyan na lang kita. Next question. May mababasa ka ba letra po letra? Sa Biblia na ang ama nagsabi, ako ang anak mismo. Meron kang talata niyan, letra po letra, na nagsabi ang Diyos Ama, ako ang Diyos Ama, mismo ang Diyos Anak din. Mismo. Meron, wala? Yes or no? Meron daw ba o wala? Wala. Wala. Pag wala, aminin mo. Pag wala. Wala daw, wala. Wala. Sunod na tanong, meron sinabi ang Diyos na anak na ako ang anak, ay ako rin mismo ang ama. Meron bang sinabi ang anak ng na siya din ang ama? Meron o wala? Meron ba o wala? Last 1 minute, Bro Alvin, yung question mo, no? isang minuto na. Wala din. Sunod na tanong, meron bang sinabi ang Holy Spirit na ako mismo ang ama? Meron o wala? Letra po letra. Wala din. No, wala. Okay. Wala din. Meron bang sinasabi ng Holy Spirit na sinabi ng Holy Spirit, ako ang Diyos na Holy Spirit, ako din ang anak? Meron, wala? Letra po letra. Wala. Wala. Puro Wala wala. naman pala. Puro wala. So, ibig sabihin, hindi pala ang ama, siyang anak, siyang Espiritu Santo. Vice versa. Yes or no? Pakiulit. Ang ilito. Yes or no Ulitin daw ko. ba ang sasagutin mo? Ulitin yung tanong, Bro Alvin. Last 2 question na lang. Makinig kang mabuti ang ilito, kaya ulitin ko ang tanong. Ang tanong ko ay ganito. Kasi sinabi mo, walang mababasa yung anak, inangkin siyang ama, etc., vice versa, Holy Spirit, pagka-anak. Kaya ang tanong ko sa iyo, ngayon, tatanggapin mo na yung ama, hindi pala yung anak mismo at hindi yung Espiritu Santo, tatlo pala silang magkaibang persona. Yes or no? Ang ilito. Ang Yes or no? Hello. Narinig mo ko? Hindi copy ang dating. Kapit daw, Narinig kapit mo ang daw tanong siya. ko? Sige. Ikaw ang Ano choppy. yung Hello. tanong? Ulitin mo daw. Last Kaya pa wala question wala. na yan. Last question. Last question. Sige, Last question. ulitin ko lang last question. Kaya namin mo man kanina sa premise na wala palang mababasa letra po letra na ang yung tatlo umamin na sila yung tatlo din. Sila din yun. Kaya ngayon, sila mismo. Kaya ngayon, tatanggapin mo na yung tatlo, magkabukod talaga yung instinct, hindi magkaisa talaga yun as a person. Yes or no? Sagot. Sagot, yes or no? Categorical.
Na magkaiba yun ha, magkabukod yun, magkaiba. Hindi Angelito, yun sila mismo. sagot. Yes Bago or no? tayo pumunta sa pag-stand uli ng second stand. Yes or no? Kakaiba. Sagot. Yes, magkakaiba. O, nasagutan niya. Okay, Nasagutan niya. salamat. Okay. Salamat. Tapos na rin yung pagtatanong, Bro Alvin. So, yung sa pangalawang stand, ilang minuto? 7 minutes na lang ba? Oo, O, 7 10 na, 7 para, 7 na. Tapos ilang minuto yung tanong? 5. 5, okay, para konti na. Okay. So, Ikaw nga bro, bro Melchor, ang medyo yung Yung- 7-5. 7 minutes siya mag-i-stand. Pagkatapos siya mag-stand ng 7, tatanong ka ng 5 minutes ang hilito. 5-5. So, Oo. pagkatapos doon, ikaw naman na mag-stand ng 7 minutes, siya naman na magtatanong ng 5 minutes. Then, pagkatapos Yes. doon, conclusion, 3 5 minutes minutes. na, wala nang tanungan. 3 minutes na lang. 3 minutes lang ang 3 conclusion minutes para na lang, wala nang tanungan Hindi yan. na mahaba. Okay, ang hilito, naintindihan mo ba? Ang hilito. Ang hilito. Siya ang choppy. Malinaw naman sa Ang atin, hilito. Mr. Moderator. Yes. Ang hilito. Ang hilito. Yuhu! Angelito, naririnig mo ba ako? Pwede na ako mag-start. Ready tayo mahaba. Yung monitor mo na lang dyan sa cellphone mo, ang pakinggan mo, kung hindi mo maano yung dito sa chat, group chat, pwede naman sa monitor dyan sa labas, sa live stream mismo. Doon ka makikinig sa akin. Tumakbo na naman. Oo, Angelito, like that chat. Ang signal Huwag ka muna talaga. mag-start, Yung bro, hanggat hindi mo hanggat sige, di sige, mag-start. Sayang yung oras. Oo, eh. Mag-ano kung ano ipa-plug mo, Johannes. Si Johannes ba yan? Johannes, kung Johannes. meron kayong ipa-plug, kung meron kayong debate, habang hinintay natin yung pagbabalik ni Angelito, na baka, ayun na. So, Angelito, Ano, si Johan, nandyan na. hindi, meron ito sa gilid. Nakita ko yung nandyan na siya. O, sige, start na, Angelito. Angelito. Hindi Wala na talaga pa, signal no? niya, hindi makakonect. Wala pa yata sa Angelito. Nandiyan Wala na pa, pero wala hindi pa. lumalabas yung boses niya. Pumasok, hindi lang lumalabas yung boses niya. Hindi makakonect, oh. So, bago tayo mag-stand, no, ayan na. Naku, na-live na naman si Angelito. Oh. So, hintayin natin na Tatawag bago tayo, ayan na, pumasok ulit si Angelito. I-plug nyo na lang yung Angelito. upcoming debates. Kung meron kayong upcoming debates, Bro Alvin. I-plug muna, plug sige, announcement muna. May upcoming debate ako kontra kay Brad Ali ng Muslim, ng Islam. This coming Saturday night, Saturday evening. Ang tema namin, narin ang tunay na reliyon, Islam ba o Christianity? Nandito na sa Angelito, Mr. Moderator, Brad Mel. Okay. Isa na natin. Angelito, game ka na ba para mapakinggan mo yung stand ni Bro Alvin ng 7 minuto? Angelitos. Oh. Angelito. Okay, 7 Okay na minutes, daw. Bro Alvin. Okay, mag-stand ka ng 7 minutes. After that, magtatanong 5 si minutes Angelito cross. ng 5 minutes. Okay, sige, stand daw. Maraming salamat, Mr. Moderator, Brad Mel, at Brad Johans, ang ating recorder ngayon, at ang ating katunggali ngayon, si Dong Angelito Galiano ng Juanes. Ang tindig ko dito, second na to, kasi rebuttal stand na to, second sa affirmative. Base sa cross-examination, mga sagot naman na maliwanag ni Angelito Galiano na Juanes, nang tinanong ko, may mababasa ka ba letra po letra na sinabi ng Ama mismo, ng Diyos Ama, na siya din mismo ang anak. Wala pala sa Biblia. Tapos conclude ka na yung Ama mismo yung anak. Ay mali na, Angelito, talo ka na doon. Sa tanungan pa lang, inamin mo wala eh. Ngayon, binaligtad ko lang. Meron bang mababasa na ang Diyos anak? Kasi naniwala ka may Diyos anak eh. John 1:18. Yung Diyos anak, umamin siya at inangkin niya. Sinabi niya diyan sa Biblia na, ako mismo ang Diyos anak, ako din ng Diyos Ama. Isinabi mo, sagot mo, wala din. So, zero ka talaga, Angelito, no? Baligtarin natin ang Ama at anak, wala talaga. O dito naman tayo sa Ama at Holy Spirit, gano'n din. Sinabi ba ng Diyos Ama na siya ang Diyos Espiritu Santo mismo sa Biblia? Letra po letra? Sagot mo naman, wala ding talata, walang chapter and verse. So, ibig sabihin, magkabukod, magkaiba talagang persona yung Ama at ang Holy Spirit tulad ng Ama, iba din at distinct sa anak. O anak sa Ama, o Holy Spirit sa Ama. O baligtad din. Sinabi na ng Diyos sa Holy Spirit, God the Holy Spirit, na siya mismo ang Diyos Ama. Sabi mo rin, ang sagot mo, wala din talata, letra po letra. So, hindi nga pala talaga ang Holy Spirit, siya din ang Ama.
Kasi walang letra po letra ang sagot mo dyan, chapter and verse sa Biblia. So ngayon, ikaw na nagdagdag sa Biblia, Angelito. Eh kahit ngayong anak at Holy Spirit, wala lang sinabi at inamin ng anak na siyang Holy Spirit. Wala ding sinabi ng Holy Spirit na siya din ang anak mismo. O yan ang sagot mo, wala puro eh. Zero ka talaga dito eh. Bali, 3 persons yun, tapos times 2, bali 6 questions lahat, puro ka zero, wala. So yung tindig mo na ikaw ang nagsasabi lang, sabi mo lang pala yan, daldal mo lang ang salita ng Ama, siya din ang anak, siya din ang Holy Spirit, wala din pala yan sa Biblia. So Angelito, I hope na kikinig ka ngayon sa monitor mo. Mr. Monitor, wala siya dito sa group video call natin eh, lumabas siya. Sana nakikinig din siya sa stream natin ni Johans sa labas. Tapos babalik na lang siya pagtawag after 7 minutes. So patuloy lang ako dito. Yan, napakaliwanag. Walang natutulan sa Angelito. Ang kanyang mga talata, Isaiah 45:12, Nehemias 9:6, Genesis 1:1-2, puro yan mga one God. Wala naman tayong tutol dyan. Kaya yun nga pinapatutuhanan ko dito sa stand ko eh, that the Holy Trinity is one God. Walang tutol sa one God. Ang tutol ka dito, yung persona, yun din mismo ang Ama, yun din ang anak, yun din ang Holy Spirit, na wala sa Biblia. So, napakaliwanag ang Angelito na yung tindig mo na negative ka, ayaw mo tanggapin na yung Ama, persona, Hebrews 1:3, saan mong hindi tanggapin? Letra po, letra ng King James Bro Alvin, Version. stop the clock. Sayang yung stand dahil umalis meron ka pang 3 minutes eh. Umalis si Angelito, hintayin natin, no? 3 minutes sige, pa hintayin mo natin yung sa'yo, sandali. hintayin muna natin. Sayang, wala yung nakikinig. Sayang. Sige, hintayin natin. Okay, mag-plug ka muna kung meron ka i-plug uli at saka si Joannes about sa inyong event sa darating na mga araw. Sige. Mahina talaga signal na. Nagpadala siya, Mr. Moderator, ng pics doon sa group chat natin. Baka yung signal niya mahina, hindi na siya makapasok. Pwede basahin natin, Mr. Moderator, doon sa group chat. May forward siya na message eh. Basahin natin sandali. At photos, may photos din, may pics din. Basahin mo at mag-plug muna ako. Announcement, discussing... Blood Debaters Convention, sabi ni Angelito, no? Basahin natin. Ilatag ang tamang pananampalataya. Yun lang, sabi ni Reconnect ka po ba, Bro Angelito? Sabi ni Johan de la Verdad, MCGI, no? Wala namang yung photo dito. niya. Sabi ni nandito na siya. Sabi ni Johannes, mamaya na sandali. Pag first exam off-cam na lang, siguro mga bro, parang apektado signal ng one is pag-cam. Okay, no? So, nandiyan na ba siya, Bro Alvin? Nandiyan na, Mr. Moderator, nandiyan na. So, Angelito, nandiyan ka na? Angelito, nandiyan ka na? Okay. So, resume natin. Meron pang 3 minutes si Bro Alvin para sa kanyang stand. Bro Alvin, continue your stand. I'll give you 3 minutes more. Okay, Maraming go. salamat, Mr. Moderator. At nandito na naman si Dong Angelito Galliano ng Juanes. Patuloy ako ngayon. So, hasang hindi niya inamin at inangkin at tinututulan niya ang talata, letra po letra sa King James Version na English, Hebrews chapter 1 verse 3, that the Son is the express image of the person of the Father. So, persona yung Ama, kahit Espiritu yun. Kahit hindi nagkatawang-tawang Ama, persona din yun. Tapos ayaw mo tanggapin ng Angelito. Ay, delikado yan. Ang Biblia, hindi mo natanggap. Wala, natalo ka na sa debate kasi hindi ka pala biblical eh. Ayaw mo tanggapin. Tapos dito sa Holy Spirit, Revised Standard Version, unang Pedro 1:10 hanggang 11, letra po letra. The person of the Holy Spirit of Jesus, of Christ. Letra po letra, persona. Tanggap mo to, hindi. Revised Standard Version, letra po letra sa English. Ayaw mo rin tanggapin kasi ang Espiritu Santo, Espiritu, ayaw mo tanggapin. Ay, mali ka na naman. Hindi ka na naman biblical dyan. Ayaw mo tanggapin ang letra po letra sa Biblia. So yan palang isip mo, yun ang extra biblical, yun hindi ang batay sa Biblia. Na ang Espiritu Santo hindi persona, yun ang hindi sa Biblia. O saan yun galing pag hindi sa Biblia? Sa kasinungalingan yun, sa Diablo, John 8:44. Kasi hindi yun sa Biblia. Lumabas ka na sa Biblia, unang Korinto 4:6. Huwag kang magkaroon ng kaisipan na lampas na sa nakasulat. Wala na sa nakasulat yung sinabi mo, the Holy Spirit, kasi Espiritu, hindi na persona. Wala nga mabasa sa talata sa Lucas 24:39. Kaya mali ka. The Father is also a Spirit, John 4:23-24. Pero nasabi ba dyan sa John 4:23-24 that the Father
because he is a spirit, he is not a person. Walang nabasa dyan kasi persona nga nga ma. Hebrews 1:3, Hebrews 9:24, New World Translation at King James Version. Udit. Alvin, stop uli. Nawala na naman yung kadebate. Meron pa na lang 1 minuto. No? Hintayin uli natin si Johannes. Si Angelito. Angelito. Johannes. Mahina talaga signal niya. Baka meron kang ipla-plug, Bro Alvin. Baka meron na bang hinintay natin itong si Angelito. No? Sige, plug. 1 minute na lang, Bro Alvin, yung stand mo. Sige, plug yung dinando ko kay Brad Ali ng Muslim, ng Islam, this coming Saturday night. Panoorin natin yun para marami tayong matutunan anong kaibahan ng Islam at Roman Catholicism kasi patutunayan ko on my side na RCC is the true religion. Tapos, on the other hand, tutulan Islam is true religion. Ang kalaban ko si Brad Ali ng Islam. Kaya marami tayong matutunan dyan. Sundan nyo ako sa debate ko ngayong Sabado ng gabi, 7 to 9, kontra kay Brad Ali ng Muslim, ng Islam. Ang topic, alin ang tunay na religion? What is the true religion? Christianity, meaning Roman Catholicism, on my part as RCC, or sa part ng Muslim na si Brad Ali, Islam. Nandito na, Mr. Moderator, Mel, nandito na si Angelito. Okay, Angelito, 1 minute na lang yung stand ni... Okay, 1 minute. Okay, start again. Bro Alvin, 1 minute na lang, no, para sa yung stand about Holy Trinity, One God. Start now. Okay, sa Living Bible at Living New Testament, sa John 6:33-38, letra po letra, persona ang anak. Tapos sa 2 Corinto 2:10, King James Version, English Version, persona din ang anak, person of Christ. Tanggap naman pala ng Angelito. Ang punto niya, tanggap niya na persona ng anak dahil may katawan. Ay mali yan. Wala yan sa Biblia, ang may katawan lang ang persona. Ibig sabihin, may katawan ng kalabaw, persona din ng kalabaw. Ang baboy, may katawan, persona din ng baboy. Ay, mas persona pa pala mga hayop kaysa mga espiritu. Mga anghel, mga espiritu yan, they're pure spirits. Hebrews chapter 1, verse 14. Hindi pala persona mga anghel. Angelito. Yung angelito ka pa naman ang pangalan mo, tapos ang mga anghel sa langit, lahat yan. Laksa-laksa ang anghel, milyon-milyon, tapos lahat sila, hindi persona. Dahil walang katawan. Ay, mali angelito ang prinsipyo mo dyan sa Juanes, dyan ka pala na simplang, kaya ganyan ng mga panindigan at prinsipyo, wala sa Biblia eh. So, ibig sabihin, hindi sa Biblia, hindi sa Diyos, anti-Biblia ka, anti-Diyos. Palang mga demonyo din, mga masasamang espiritu, wala din katawan, sila Satanas, at mga kasama ng mga diablo, mga demonyo, Bro Alvin, hindi rin pala espiritu. Bro Alvin, okay, tapos na yung stand, no? So, panahon na para it's the time for questioning sa stand mo ni Angelitos. Angelitos, ready ka na for 5 minutes questioning? Hello? Angelito? 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 Hello? 5 minutes na tanong. Start na? Sige, start Lakasan mo now, boses mo, Angelito. Paki-off nyo muna yung mga, yung mic, pati ako mag-off din para maging maganda yung signal yung Angelito. No? Pakimute. Pakimute nyo muna, pati ako mag-mute din. Yung dalawa lang na magtatanungan at masasagot, yun lang ang bukas. No? Sige, start now. Okay. Sige, Angelito, kasayang yung oras mo, 5 minutes. Start na. Walang. Paano mo nasabi na persona yung kalabaw? Animals yun. Kaya nga, sabi mo ko kanina, sabi mo, prinsipyo mo, pag may katawan, persona. Pag walang katawan, espiritu, hindi persona. Lalabas yung mga hayop, mga kalabaw, persona pala para sa iyo, hindi para sa akin. Kasi may katawan yung mga hayop eh. Wala naman ng espiritu, may katawan. O ikaw pala ang mali. Proceed to another question. Already consume your 15 seconds. Na proceed to another question, Angelito. Tapos na yung 15 seconds or 20 seconds sa napaliwanag ni Bro Alvin. Next question. Okay. Meron bang mababasa letra por letra ng espiritu persona? Meron nga. Binasa ko nga, Revised Standard Version, unang Pedro 1:10, letra por letra. Person of the Holy Spirit of Christ. So, persona pala yung Espiritu Santo ni Kristo. Persona, letra po letra, Revised Standard Version, unang Pedro 1:10. Tinutulan mo eh. Anti-Bible ka pala, anti-Holy Spirit. Next question.
So, tanong, tumatakbo yung oras mo. 5 minutes lang yung binigay sa iyo ang ating napagkasundo. Okay lang. Tanong. Ang hilito. Oh, dito pa ako. Tanong. Sige lang. Ikaw muna. Wala ka palang bala. Bro, hayaan natin siya. No? Mamaya na tayo mag-side comment kasi baka nalilito. No? Hintayin na lang natin siyang hilito. Para sabihin niya, wala tayong pinapanigan, kinakailangan umiral yung ating ating rules. Okay. Ang hilito. Okay. Okay, tanong. Kung Diyos yung anak at Diyos yung espiritu, sino ang tunay na Diyos sa kanila? Tunay na Diyos sila kasi tatlong persona, iisang Diyos lang. The Triune God, letra po letra, Mateo 22:19, The Voice Bible. The Triune God, singular, Triune, ano yon? Father, Son, Holy Spirit. Okay, nasagot yung tanong. Proceed to another question, ang hilito. Saan naman mababasa na tatlong persona ang Diyos? Litra por litra. O binilang ni Juan sa 1 John 5:7-8, King James Version at Douay Rhymes Version at Chalon Rhymes Version, binilang tatlo yan. Ang tatlo na yan, persona, ang ama persona, Hebreo 1:3, King James Version. Ang anak persona, 2 Corinto 2:10, King James Version. Ang Espiritu Santo, Revised Standard Version, persona din, unang Pedro 1:10. So binilang yung tatlo yun, 1 John 5:7-8, isang Diyos lang yun, Triune God. Okay, nasagot yung tanong, nasagot yung tanong, gumamit ng ibang version at mga talata ng Biblia. Proceed to another question again, Mr. Angelitos. Sa 1 John 5:7 pa, meron bang mababasa na yung the Father, the Word, and the Holy Ghost ay tatlong persona? Yes, merong mababasa. By refusing to believe that the testimony is given by the one God in three divine persons. Yan na, mababasa. Nabasa, Mr. Angelo. Proceed to another question. Angilito, mayroon ka na lang 2 minutes question. Okay. Sayang yung oras mo. Sige lang. Okay lang ako. Tatlong persona ba ang gumawa ng langit at lupa? Talata. Yes. Genesis 1, God, let us make. Sabi ng Diyos, gumawa siya. Ang Holy Spirit, andyan, Genesis 1:2. Ang anak, salita ng Diyos, kasama din ng Ama, John 1:1-2. Gumawa din, created all things. So, tatlo sila. Holy Spirit is also creator, Job 33:6. Kompleto, tatlong persona ang creator sa isang Diyos. Okay. Okay, nasagot yung tanong. Another question, no? Ilang segundo na lang nalalabi mo, brother. Last question mo na to, brother, no? Saan mababasa na yung tatlong persona ang gumawa ng sanlibutan? Yan nga, sinabi ko kanina, Holy Spirit, gumawa din. Genesis 1:2. Kaya nga, maalam mo na, creator yan, hindi na kailangan ng talata. Agree na tayo. Kaya nga, na-creator din, John 1:1-2. Oh, in the beginning was the Word was God, and the Word was God. And nothing else was created instead by Him. Sila yung gumawa din. Tatlo sila. They are one God, 1 John 5:7-8. Triune God, Mateo 28:19, The Voice Bible. Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Napakaliwanag na yan, huwag mong tutulan yan. Letra po letra yan lahat ang sagot ko sa iyo. Okay na, stop na. Okay, so Mr. Angelito, na-consume mo na yung 5 minutes mo. Ikaw naman ngayon na mag-i-stand ng 7 minutes at tatanungin ka na Bro Alvin ng 5 minuto. So, pwede ka na ba mag-umpisa, Bro Angelito? Sa stand mo? Last stand na to, no? Excuse me, last stand na to. Last na, oh. Last na. Tapos magtatanong si Bro Alvin ng 5 minutes. Pagkatapos 5 niya ng minutes. stand at magtanong another 3 minutes sa inyong dalawa. Iko-question nyo ng 3 minutes. Wala nang tanongan doon, no? Yun ay sabi na. Paglalagom, summary sa English na paglalagom sa Tagalog. So, pwede ka na start. Ano to? Ito. Okay, start now, Angelito. Off kami lahat. Ikaw lang magdadaldal dyan. Sige, start now. In Genesis 1:1, sabi doon, in the beginning, God created the heaven and the earth. Wala ang sinabi sa talata na may
tatlong persona na gumawa ng langit at lupa. Sabi doon. Doon sa Acts 17:24, ang Diyos lang. Psalm 16, ikaw na mag-isa ang Diyos. At sa Isaiah 45, sinabi doon na I have created. Oh. Siya ang singular na yung ginamit. At sa Deuteronomy 32:12, sabi doon, ang Panginoon na mag-isa ang pumatnubay sa kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. Sabi sa Isaiah 45:12, sa Deuteronomy 35 na, no, talasasin mo nga sa araw na ito na walang ibang Diyos sa langit at sa lupa maliban sa kanya. Inulit din niya sa 435. Kaya nga sa sabi doon sa Deuteronomy 6:4, sabi doon, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Hindi sinabi doon na tatlong persona yung Walang sinabi sa talata na sa Deuteronomy na ang Panginoon nating Diyos ay tatlong persona. Wala man sinabi doon na ganun. Ang sabi sa talata, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Doon sa Psalms 86, sinabi doon, ikaw na mag-isa ang Diyos. Doon sa lumikha naman, sa Malakias 2:10, sabi doon na mayroong isang ama at na siya ang lumalang sa atin. So, malinaw na isa lang ang yung lumikha. Kaya malinaw din sa Revelation 4:11, God created. Siya lumikha na lahat ng bagay. Sa Nehemiah 6. Kaya napakalinaw na isa lang talaga yung creator. At nasa tayo ko na na ang Diyos, yung Espiritu, sa John 4:24, na doon sa unang Korinto 8:6, na sinabi na taganang atin ay may isang Diyos lamang. Sabi doon. Doon. Kaya napakalinaw na Kaya sa 1 Timothy 1:17, now to the King eternal, immortal, the invisible, the only wise God. Sa 1 Timothy Jude 1:25, sinabi naman doon na to the only wise God, our Savior. Wala namang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Hesukristo. Sinabi rin sa Hosea 13:4 na walang ibang tagapagligtas. Sa Isaiah 43:11, walang ibang tagapagligtas kundi isang Diyos lamang. Kaya nga kung yung Diyos, sabi nga sa 1 Timothy 3:16 na and without controversy, great is the mystery of godliness. God, sabi ginamit Diyos, God was manifested in the flesh. Pag sinabing Diyos, Espiritu yun. Kaya dyan 4:4, sabi doon na ang Diyos Espiritu Kaya nga yung Diyos na nahayag sa laman, nakita ng mga anghel, pinangaral sa sanlibutan. Sabi, justified in the Spirit. At sabi doon, receive up into glory. Wala namang Last 2 minutes, Mr. Angela, mayroon ka na lang 2 minutes, no? Salamat. Sa 4:39, talastasin mo nga sa araw na ito na walang ibang Diyos sa langit at sa lupa. Wala nang iba. Pag sinabi bang wala nang iba, meron pa. Kaya sabi ko napaka Kaya nga pagdating sa sa Revelation 1, sinabi doon na siya yung darating na Almighty. Sige, ang Panginoong Hesukristo pala yun, yung Alpha and Omega Na sinabi na sa Revelation 1:18, ako'y nabubuhay at ako'y namatay. At nabubuhay magpakailanman. Kaya malinaw talaga, isang Diyos lamang talaga yan. Yung Diyos sa Espiritu, nahayag sa laman, nakita ng mga anghel, pinangaral sa sanlibutan. Kaya napakalinaw. Isa lang
yan. Kaya nga ang Biblia mahiwaga. Kaya nga ang Panginoon nagsalita sa talinghaga. Apostol Pablo, nagsalita siya sa pinangaral niya ng ebanghelyo sa pamagitan ng hiwaga. Ay kung gagawin natin literal ang pag-usawa sa Biblia, ay liligaw talaga ang mga tao. Dahil ginawa ng literal, Lucas 24, hindi mo na ang Diyos na hindi mo nakikita, anong masasabing espiritu? Walang signal. Sige bro, mayroon ka pang 1 minute. Busin mo na lang. 1 minute na lang. Hindi naman talaga ang dyan. Kaya sabi mo, paano mo makikita ang Diyos na, paano mo masasabing persona ang isang kung hindi mo nakikita? Paano mo ma-identify na persona yung isang na hindi mo nakikita yung Diyos Espiritu? Maniwala ako na ang Panginoong Jesucristo persona. Dahil siya yung yung express image of his person, sinabi sa Hebreo 1:3. Kaya nga dyan, isang persona lang. Kaya nga ang Diyos. Kaya yung Hebreo 1:3 na sinasabi na kaya yung express image of his person ng Ama, ng Diyos. Ay, napakalinaw ng Biblia. Kaya nga isang Diyos na. Sabi nun sa God alone. Ikaw na mag-isa ang Diyos. Sabi sa 4:35, 4:39 na tapos mga sa araw na ito na walang ibang Diyos. Sa langit at sa lupa. Wala nang iba pa. Kung sinabi bang wala nang iba pa, meron pang iba. Kaya nga sabi wala nang iba eh. Kaya napakalino ng Biblia na kung padadamihin ang Diyos, sasabihin na dadagdagan natin yung sabihin natin na ganito ang sabi nga sa Exodus 20 ang Okay, it's already your time na-consume mo na. Consume nyo na yung 7 minutes mo. So, it's your turn, Bro Alvin, para magtanong ka sa isa ni Bro Angelito. Ready ka na, Bro Alvin, sa 5 minutong pagtatanong? Ready na ba? Ready na, Mr. Moderator? Okay, Brad Johannes, mas open my video. Mr. Angelito, pakiusap during cross ni Bro Alvin, sana mawala yung sabi ko na mawawala yung connection. So during cross exam nawawala yung ating kaibigang si Angelito. Ayan, bumabalik, no? Okay, Bro Alvin, ready ka na, Mr. Angelito, para sa cross ni Bro Alvin? Angelito, are you ready? Angelito, maririnig mo ako? Kaya mag-umpisa na ako magtanong. Kung makuha mo, naririnig mo ako. Angelito. So, hintayin natin na sayang yung oras mo kasi tatanong ka. Wala namang sasagot sa tanong mo, Bro Alvin. Hintayin natin sa 5 minuto sa'yo. Angelito, bakit pag during question na, nawawala na yung signal mo, pero nagtataka kami pag nag-i-stand ka, tuloy-tuloy yung mo. Yung iyong maliwanag ang signal. Maliwanag signal, maganda yung boses, no? Angelito, hindi kaya yung tanong ang nakakapaghina ng signal? Angelito. Bro Angelito. Ayan, hintayin natin, Bro Alvin. Tayo natin. Nagtataka tayo, no? No, tuwing oral questioning na nawawala yung kanyang signal, pero pag mag-i-stand tuloy-tuloy. Bakit gano'n? Andyan na, collecting video. Angelito, okay na? Wala pa, bro, wala pa. Okay na? Okay. So, Angelito, sana wag mawala yung signal mo habang tinatanong ka sa pamamagitan ng 5 minutong pagtatanong ni Bro Alvin, ha? Okay, salamat. So, hello? Signal, balik-balik lang. Okay, maliwanag naman. Tayo. Okay, maliwanag naman. Okay, start now. 5 minutes question for Angelito. Okay. Unang tanong ko, Angelito, sa unang 1:5:7:8,
ano yung binibilang ni Juan na tatlo? Tatlong persona yon o tatlong Diyos? Alin sa dalawa? Categorical. Pili ka sa dalawa. Ulit, anong binibilang ni San Juan, Apostol sa unang 5:7-8? Yung tatlo doon, ano yon? Tatlong persona yon o tatlong Diyos? Alin sa dalawa? Wala sa dalawa. Wala sa dalawa? Pipili ka lang, excuse me, Bro Arvin. Pipili ka, pinapipili ka. Wala yun yung none of the above ang sagot, no? Papipiliin ka, pinapipili ka. Doon na yung selection, no? So, sasagot ka doon sa selection na ibinigay ni Bro Alvin. Wala doon yung sagot na none of the above. Kasi categorical din yung tanong na yan. Yan doon na yung multiple choice lang yan. Nandiyan yung pagpipili. Yes. Pipili ka dyan. Hindi yung none of the above. Okay lang kung sinabi doon na yung pangatlong sagot ay none of the above, no? Pili. Yes. Oh. Yun lang. Okay. Sige. Pasa ko dyan. Pass. Pasa. Okay, very good. Sige. Next question. Itong sa Mateo 28:19, the Boys Bible, letra, Triune God. Tatanggapin mo to na ito yung Father, Soul, Spirit. Sila pa rin tatlo, yung Triune God. Kasi Triune, tatlo. Triune God. Tatanggapin mo to, letra po letra o hindi? Yes or no? Categorical. No. Okay, hindi daw. No. Itong Colossus 2:10. Oh. Amplified version. Godhead. Father, Son, Holy Spirit. Letra po letra. Tatanggapin mo to. Sila pa rin tatlo. Yung Godhead. Father, Son, Holy Spirit. Tatanggapin mo. Letra po letra. Yes or no? No. No pa rin? Puro no. O itong Latin Bible. Tobias 12:6. Benedicta sit Sancta Trinitas at Divisa Unitas. Letra po letra. One Holy Trinity, the undivided unity. Sa English version. Tatanggapin mo to letra po letra o hindi? Yes or no? No. Hindi daw. No pa rin? O, sunod na tanong. Ang Father, agree na tayo na Creator. Alam mo ba na may talata, maraming mga talata sa Biblia, na yung anak, Diyos anak, Creator din. Alam mo yun? Yes or no? Hindi. Alam mo ba o hindi? Yun ang Nakuha mo, ang ganito, nakuha mo yung tanong ko, narinig mo. Ito, ang tanong ni Bro Alvin, alam mo daw ba na ang ama ay creator at alam mo rin ba na may mga talata sa Biblia na ang anak ay tumutugon din sa pagiging creator? Alam mo ba o hindi? Categorical. Yun ang tanong ko. Alam. Ito. Alam niya raw. Okay, yes daw. Yes. Alam mo. Sige, sunod na tanong ko, kung hindi ka nag-bluffing na alam mo, anong talata letra po letra ng anak, manlilikha din, creator din. May talata ka, chapter and verse, ipakibigay. Okay. Talata na umamin ka kasi na ang ama ay creator at anak ay creator din. So, ano raw talata ng anak ay nagpapatunay na isa ring creator. Ayon sa Biblia, talata. Yun ang tanong ni Bro Alvin. Chapter and verse. Ang hilito. John 3. John 1:3. Okay. John 1:3. Anong sabi doon? Kung bibigyan kita ng ilang segundo para basahin na creator ang tinutukoy ang anak doon. Sige. Yung word yung sa pamamagitan niya, ginawa lahat ng bagay. Sige na lang, Mr. Moderator, kasi talata naman nangihingi ko. Ang sunod ko na tanong na lang. Follow-up question. Kadang ito Galiano ng Juanes, follow-up question ko. Alam mo ba sa Biblia na ang Holy Spirit creator din? Yes or no? Alam mo ba o hindi? Ang spirit. The Holy Spirit creator din. Ay, sabi. Yeah. Alam mo ba, ang hilito, yung tanong ni Bro Alvin, Espiritu Santo, creator. Alam mo hindi? Yun ang tanong. Ang hilito, hindi daw, hindi. Hindi niya daw alam. Okay. Hindi mo alam? Kung ipaalam ko sa'yo ng Holy Spirit creator din, tatanggapin mo? Yes or no? Ang hilito. Kung saan lang hilito? Ipapaalam daw sa iyo ni Bro Alvin na ang Holy Spirit ay isa ring creator. Tatanggapin mo ba na sa talatang yon ay ang Holy Spirit daw ay isang creator din ayon sa Biblia? Tatanggapin mo o hindi? Ipapaalam sa iyo yung talata. Ang hilito. Saan ka nang hilito? Ang hilito,
Naririnig namin yung ano mo, yung background mo, may nagka-uusap dyan, ikaw hindi. Ang ito, Wait lang. naririnig namin yung background mo. Tatanggapin mo, stop the clock to, i-delay yung tactics yung ginagawa mo, no? So, sasagot ka lang na categorical. Sige. Ano? Sagot. Ulitin yung tanong daw, ulitin yung tanong, Mr. Oh, Alvin. ulitin ko ang tanong. O sige, ulitin ko ang tanong. Ang Angelito, makinig kang mabuti. Ang tanong ko ay ganito. Hindi mo pala alam na may talata sa Biblia, marami ng Espiritu Santo, manlalalang din o Creator. Kung ipaalam ko sa iyo, letra po letra, tatanggapin mo ba ang talata yes or no? O hindi? Hindi mo tanggapin. Holy Spirit is Creator. Tatanggapin. Okay, tatanggapin daw. Tatanggapin mo, salamat. walang problema. Salamat. Oh, ngayon. Last question, Bro Alvin. Last question na yan. Last question. Last 5 minutes question na. lang kasi. Okay, yes. So, premise, tinanggap mo pala, walang question. Ang ama, pareha tayo, creator. Ang anak, tinanggap mo din, creator. May talata ka, John 1:3. Tapos ang Holy Spirit, wala kang talata, pero bibigyan kita, Hope 33, 4-6, creator din. So ngayon, ang tanong ko, di ba may tatlong creator na isang Diyos tong tatlong creator na to, isang Diyos? Yes or no? Sagot. Categorical. Tatlong creator. Hindi ko sinabi. Di ba may tatlong persona o tatlo ito na isang creator lang, isang Diyos? Yes or no? Kung tanggapin. Ayaw mo rin tanggapin kahit isang Diyos? Ayaw ka na tanggapin, Mr. Moderator eh. Kahit tatlo Okay yung na, okay. pinag-usapan, okay na. Conclusion. Salamat. No? Siya mauna. Ikaw yung uli. Meron ka 53 minutes. So, namin yung ating kaibigan. Na may Holy Spirit at tanggapin niya. Ngayon, hindi sa kaya kung ano ang stand nitong si Angelito, no? Na umuoo, humihindi, umuoo, no? So, mga kabanalig, mga kaibigan, mga Kristo, magtimbang kung ayun nilo. So, bro, ano ang 3 minuto para sa iyong conclusion. Salamat. Start now, Angelito. Wala nang tanong at Angelito, 3 minutes lang. Go. Okay. Sige, 5 minutes. Una, ang Biblia ay hindi nagturo ng tatlong persona na lumikha ng langit at lupa, kundi ayon sa mga talata na Diyos ang lumikha ng langit at lupa sa 1:1, Maya 9:6, Activity 4, 5:12. Yan. Revelation 4:11. Kaya nga, kung iisa lamang ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, yung sa John 1:3, siya rin yun ang lumikha noon. Nagkatawang tao lamang siya. Man. Kaya, sa pamagitan niyan, nilikha na ng bagay. Kaya napakaliya sayang pagdating sa book of Revelation na muli kanang buhay magpakailanman. Kaya napakalinaw po ng ng Biblia na isang Diyos. Lumikha ng langit at lupa. Hindi alpha. Kaya ito naman Hindi kasi baka marinig correct ko lang. Hindi alpha, hindi alpha. Kasi yung alpha yung gatas yun eh. Alam naman mo yan eh. Kinareklam ba? Bigyan nyo lang ako sa para i-clarity na hindi na hindi ko na sa batal. Ayun nga, yung na sabi nga ng Biblia na na isa lang creator, hindi tatlong persona ang lumikha ng langit at lupa. Wala naman sa Biblia, kundi Diyos lamang. Sa Genesis 1:1, beginning God created the heaven and earth.
Sa Revelation 4:11, God created. Ang ginamit. Sa Isaiah 45:12, I have created the earth and created man upon it. Doon. I have stretched the heavens. Kaya napakalinaw eh. Kaya sabi doon sa sabi nga sa Exodus 20 hanggang 5, sa talatang 5 na, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Hindi sinabi doon maliban sa amin. Kaya napakalinaw ng Biblia na isang Diyos na na nahayag sa laman, isang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya rin Diyos, walang iba. Kaya sabi sa sa Isaiah 45:39 na talastasin mo sa araw na ito na walang ibang Diyos sa langit at sa lupa. Wala na iba pa. Pag sinabi bang wala nang iba, mayroon pang iba. Kaya isang Diyos yan eh. 1 Timothy 1:17, now unto the King eternal, immortal, invisible, to the only wise God. Jude 1:25, the only wise God, our Savior. Pag sinabi ko, mayroon pa pang iba. Kaya sabi ko, ang mga nakikinig, sila na lang maghusga na magsaliksik sa John 3:9. Sabi nga doon, na saliksik niyo ang mga kasulatan sa paniwalang doon yung matatagpuan ang buhay na walang hanggan. At ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sabi at hindi sabi tungkol sa amin. Kaya sabi ko, mga God believers, tayo ay malaba para Parang Victor, it's your time now. Okay, Nagdagan ko pa nga ng 30 seconds eh. No? Okay, thank you. Mr. Alvin Getamundo, proceed for your 3 minutes paglalagom o summary, no? Okay. Are you ready, Bro Alvin? Yes, Mr. Moderator, mag-umpisa na ko. Pakibukas ng video ko, Brad Johans, ating recorder, pakibukas ng video. Tapos pakimute naman yung iba dyan para marinig tayo. Ang punto kanina ni Angelito Galiano ng Juanes, na kasi wala daw hindi makikita ang ama, kaya hindi persona, kasi espiritu. Ay, mali. Makikita pa rin ang mukha ng ama sa darating na araw, sa bagong langit at bagong lupa. Kaya talagang persona ang ama. Hindi mo pala alam, Angelito, ang Biblia. Kaya pala, ang ama mo, hindi persona, kasi walang mukha. Dito sa Biblia, hindi mo alam, may mukha palang ama na makikita natin sa darating na bagong langit at bagong lupa. Kaya dito pa lang, same pa ka na, talo ka na, knockout ka na. No? Apocalypse 22, 3 hanggang 4. Revelation chapter 22, verse 3 to 4. At hindi na magkaroon pa ng sumpa. At ang luklukan ng Diyos, ibig sabihin ng Ama, at ng Kordero, ibig sabihin ng Anak, ay naroroon. At siya ay pagalilingkuran ng kanyang mga lipin. Talatang 4. At makikita nila, ibig sabihin ng mga tao, ang kanyang mukha. Ayun, pagkaliwanag niya, ang mukha ng Ama. At ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo. Napakaliwanag dyan. Kaya pala hindi alam ng Angelito. Yung unang Timoteo 6, hindi pa yung bagong langit at bagong lupa. Sa pahayag 22, 3 hanggang 4, sa bagong langit at bagong lupa, magpapakahayag na, magpapakita ng mukha ng Ama. Kung tutulan mo yan na may mukha ng Ama, sa Daniel 7:9 nga hanggang 12, nagpakita doon ng Ama, ang matanda sa Ancient of Days, ang matanda sa araw, nagpakita. Sa Gawa 7:51 hanggang 54, nagpakita din ang anak ng tao sa kanan ng Diyos Ama. Sa luklukan ng Diyos Ama, meron din Holy Spirit. Nandiyan yung 3 persons, hindi mo natutunan ng Angelito. Kung hindi persona tong Ama, nakaiba na persona ng anak, lalabas dito, kakatawa tong Biblia. Kasi pinasulat dito ni Cristo kay Evangelista Juan, Apostol, Juan 2:27-28, nag-uusap yung Ama at anak Ito, hindi nila alam ni Ventilador na Juanes at ni Angelito Galiano na Juanes, hindi pala alam ito. Pero kung alam nila itong talatang ito, nagbubulag-bulagan lang ito, nagbibingi-bingihan kung hindi nila, alam nila ito, tapos hindi nila tanggap. Juan 2:27-28. Sabi ang anak, ngayon ay nagugulumihan ang ating kaluluwa at ang ating sasabihin, Ama, iligtas mo ko sa oras na ito, ngunit dahil dito ay naparito ko sa oras na ito. Talatang 28, Ama, luwalatiin mo ang iyong anak. Tapos, nagsalita din ng Ama, nagkausap sila. Anong sabi ng Ama? Dumating ang iyang tinig na mula sa langit na nagsasabi, Nilalahati ko na
At muli kong naluwalatiin. Kung napagagawa lang dyan ng hilito, kung hindi ba lang kaibang personang ama sa anak, ang anak sa ama, di mag-usap ba yung dalawa? Kaya talo ka ng hilito, dami mo pala hindi alam sa Biblia eh. Ang ngayon, kinausap mo yung Alvin Gitamando, huwag kang patawa-tawa dyan, hindi mo na matatakpan yung kahiyan mo. No, hindi mo pala alam ang Biblia. No, labas ka na pala ng Biblia. Hindi mo tanggap na persona ng ama, Hebrews 1:3. Hindi mo tanggap ng anak, persona din, 2 Corintios 10, puro King James English version na, dahil po na lahat. Revised Standard Version ng Holy Spirit, persona din, walang Pedro 1:10. Kaya tatlong persona sa isang Diyos, unang 1, 5, 7, 8. Kaya sino ka talaga dito ang hilito? Bro Alvin, 3 minutes na. Okay. So, salamat sa dalawang magitik na ating defensor. Kayo na ang bahalang tumimbang sa kanilang parehong argumento na nasa sa inyo kung paano nyo paniniwalaan ang bawat isa ayon sa kanilang stand. So, salamat sa mga Ginoo at maayos na talakayan. Bagamat nawawala yung signal ni Angelito, ay bumabalik naman. Pero, Tapos ang naman. Buliwanag lang yan, naka-video pa. Ito talaga sa hilito. Bulero talaga. Questioning na nawawala na to siyang Angelito, pero papahayag siya tuloy-tuloy, no? So, kayo na bahala, no? Ganun yung signal ng globe, no? Pag magtatanungin ka na, wala ka ng signal, no? So, wag naman ganun. Kung tayo makikipag-debate, at handa tayong lumaban, wag nating gagawing dahilan yung nawawala yung signal. Kasi ang linaw naman po, na during that time, na kapag kinocross, nawawala. Pero pag mag-i-stand, tuloy-tuloy, no, bro? Ang hilito. Debate, para hindi Sabi ko naman, Tingnan natin yung hindi ako naka-wifi eh. Nakadata ako. Kaya hindi naman ako nagdadahilan na wala akong signal. Pinapakita ko rin naman sa inyo yung status talaga ng At least hindi ako bago tayo kasi may pagkakataon nung nakaraan ay meron tayong talagang hindi talaga signal ko. Kaya yes, hindi na pero ngayon may signal. Tataka lang namin, pagdating ng cross-examination na sa'yo, tatanungin ka na,